Kumusta mga kanoises? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, grabe to. Robin Padilla pahiya matapos ang nangyari. PBBM Duterte, nabisto ang galawan. Diyos ko, ay, bakit nabisto? So bago natin simulan the news report, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito. Kakapasok lang, grabe to. Robin Padilla, pahiya matapos ang nangyari. PBBM Duterte na bisto ang galawan. So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So, the news board, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Subscribe. Ako nga magpapasalamat na nilibin niyo ako. Salamat po. Ang sarap ng buhay ko dito sa abroad. Walang gastos po, wala. Ito ang mainit na bal... Sarap daw ng buhay niya sa abroad. Swerte mo, di ba? Tita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos mabigo ang Duterte rallies na isagawa ang kanilang matinding plano na di umano'y pabagsakin ang gobyerno ni Marcos, abay nanlumo ang kampo ng mga Duterte. Matapos masampal ng katotohanan na patapos na ang paghari-harian ng ating bayan, kahit pa todo ang pambabalahura ng mga alipores ni Duterte at ang pagtatawag ng people power. May supporters pa talaga ang Duterte kahit naman tayo nire-recognize naman natin yan. Kaya lang kung Tama naman. Aware naman tayo. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin talaga na zero vote na talaga yung makukuha ng PDP, di ba? I mean yung senadors, mga senador ng PDP. Like si Bato, si Bungo, may possibility pa rin talaga na magsipanalo yung mga yan. tingnan nyo sa ganyang bilang, hindi. Kung pang people power, kasi ang pinapanawagan talaga nila, people power 3. Pinipressure nila ang administrasyon, si PBBM na mag-resign eh. Hindi mo mapagre-resign sa ganyan si PBBM. Kung ganyan lang ang Tama bilang, naman. hindi mo mapagre-resign sa ganyan. Hindi ito yung inaasahan nila. Yung sinasabi nila na malalagay sila sa Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking sabay-sabay o synchronized, coordinated na rally sa buong mundo. Wala ito. Tsaka men, hindi mo talaga pwedeng i-compare yung people power ng kay PBBM at tsaka sa tatay ni PBBM. Kasi yung kay PBBM kasi ngayon, malinaw naman na yung pinananawagan lang nila na people power ay dahil, inagrabyado yung paborito nilang politiko. Diba? Hindi naman yun yung tipo na si PBBM is parang, lantaran na may niyurakang isang ordinaryong Pilipino. Ito kasi, politiko, kalaban sa politika, at the same time, may mga ebidensya kasi na nagsilabasan kontra sa kanila or laban sa kanila, di ba? So, para sa akin talaga, malabong-malabo na mangyari yung people power na yan, Hindi ganyan. Sa Mindyola, symbolic yan. Parang lulusubin mo na yung Malacanang kung doon ka mag-rally sa Mindyola. Yan, Pero hindi nagkaroon ng commotion kasi nakita naman ng mga pulis, wala naman to. Wala ito. Kontrolado ang sitwasyon. Sa susunod na mga araw niyan, paunti na yan. Pero ito, rally na talaga ito para kay Duterte. Dapat parami ng parami ang tao. Dapat ito na yung pinakamalaking rally talaga. Kung nga, iniisip ko, baka talaga lumakas masyado itong rallying ito. Magdidelikado Di nga tumalab yung science, di ba, na million yung nagrarally. talaga niyan ang administrasyon ni PBBM. Kasi ibig sabihin niya, nagpapakita yan ang lakas pa talaga ng Duterte. Wala. Dito sa Pilipinas, mas malaki pa yata yung rally doon sa Dahig, the Netherlands. Ang dami nating kababayan Aroy. OFWs na nabudol ni Duterte. Sa totoo lang. Tapos dapat hanggang ngayon hindi pa nag-uuwian, padagdag ng padagdag. Yung delikado na. Kapag nag-uuwian na yan, ay hindi na yan nag-uuwian, padagdag ng padagdag, palaki ng palaki, hindi na nakukontrol ang pagdami. Yan ang problema. Pwedeng papunta talaga yan sa people power. Pero kung ganito, wala na yan. Ang ibig sabihin nito, yan na lang. Kasi ito yung birthday ni Duterte. Dito talaga sila dapat mag-mobilize ng napakalaki. Imagine niyo, yung kanilang idolo, yung kanilang tatay digong magbe-birthday na nasa ICC. Ito yung pinakatamang picture para mag-mobilize. Tama naman yun. I think yun din talaga yung ginagawa nila. Kaya nga nung nalaman ko na magkakaroon sila ng rally, birthday rally kay FPRD, parang na-predict ko na siya na parang, I think gagamitin to sa politika. 'Di ba? So, kung ang gusto lang naman nila is, ipagdiwang talaga yung birthday ni FPRD bilang siguro respect na lang din sa kanya, okay naman, 'di ba? Pero kung hahaluan nyo na mananawagan kayo na pabagsakin yung gobyerno, di ba, inciting to sedition or whatsoever, parang ibang usapan na yun. Yun, hindi nga tayo nagkamali. I think ginawa nga ni Basti, di ba, na parang grabe din talaga yung pinagsasasabi niya. Guys ka ng napakaraming tao. Pero ang nangyari, hindi. Pero yung sinasabing million or largest synchronized rally, wala. Hindi na-achieve yung objective nila na yon. Kasi yun yung challenge nila sa sarili nila. Bigo sila. Ito namang si Panelo, nakukulong pa lang ni Duterte. Ang iniisip na pag namatay si Duterte sa detention. Siguro gagamitin na naman nilang yan. Gagamitin na nilang para sa awa. Paawa. Paawa na naman. Tama. Irespeto na lang natin yung
yan naman talaga eh. Paawa naman talaga. Anyways, courtesy din kay Attorney Enzo. So, tuloy. Mga Duterte Sorry. supporters, karapatan naman nila yung mag-rally. Pero yung sinasabi nating people power, malabo. Ayan, ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, ano na ito, sa tingin ko, sa Malabo. susunod na mga araw, buwan, mag-fade na yan, mag-fade na, kukupas na. Yung init ng mga Duterte, pawala na yan, pawala. Kung magmumobilize sila ng maraming tao, Sabi nga nila eh, kasi syempre September pa. Di ba? September pa yung ni FPRRD din sa ICC. So, do you think yung mga nagrarally dyan, tatagal yan? Pwera na lang kung pupondohan nila. Di ba? Na parang siguro may ibibigay sila na pangkain or whatsoever para lang masuportahan na from April to September, is consistent pa rin yung magrarally dyan. Pero kung ang mga nandyan is mga OFW, may kanya-kanyang trabaho, di ba? Sobrang gastos din nun. So, I think hindi siya magtatagal. Yun nga, pwera na lang din talaga kung merong magpupondo. kung dito sila dapat nakapag-mobilize, ay hindi eh. Dagdag naman ng isang political analyst na kahit anong gawin ng mga Duterte na drama at paninira sa ating gobyerno ay majority pa din ng taong bayan na dapat managot ang mga Duterte. Ako nga magpapasalamat na lilibre niyo ako. Salamat po. Ang sarap ng buhay ko dito sa Absuti. Walang gastos po, wala. Dapat hindi pa nito ang kapal na mukha. Bakit? Pero yun nagpalibre pa. Kapal na mukha mo, magpapalibre ka pa. Pinagmalaki pa talaga yan ang sarap ng buhay niya, walang gastos. Ayan po ang trabaho ngayon ng ating number 1 senatong. Mag-alagala, pa-relax-relax lang dyan sa the Netherlands. Imbis na nandito siya nagtatrabaho, nag-aaral para sa 28th Congress, siya po ay mayroong maiaambag, ginagawa panay ang tambay. Nandiyan po sa the Netherlands. Ewan ko Well, I think naman yan, parang ire-rebat nila yan na parang tawag dyan, in recess daw. So parang pala yun, parang niliteral yung recess kasi nililibre walang gastos. Iba din talaga. So nako, baka magkaroon na naman siya ng utang na loob diyan sa mga nanlilibre sa kanya kasi yung kay Kibuloy dati kahit sobrang daming ibinabato kay Kibuloy, mabait na para sa kanya eh. Kasi nilibre siya ng helicopter nung eleksyon ng Teteng. sino binabantayan nito eh. Si former President Duterte, nandun naman sa loob, maraming bantay. Nakikita natin, taga-bawas ang pito ni Sara Duterte. Tapos paraitik siyang kasama. Ano ba naman yan? Senator Robin Padilla? Ang sarap ng buhay ng mga senators natin eh. Haba-haba na break. Dapat ay nang gawing baguhin nyo yung batas. Iklian nyo naman yung break ninyo. Kapal na mukha rin. Haba, ilang Tama naman. 'Di ba? Dapat, 'di ba, na kung naalala nyo men, 'di ba parang may pre-propose ata si SP Escudero dati na babawasan yung mga holidays ng mga manggagawa. 'Di ba dapat yung recess na lang nila yung bawasan nila. Yeah. So sino dito yung nag-agree? Comment down below. po ng break nila. Tapos alam ko may sahod pa yun eh. Kasi empleyado kayo eh. Swelduhan kayo ng taong bayan ito sa haba ng break. Dapat ginagamit yan para Tama. mag-aral, lalong-lalo na yung mga hindi marunong na senator. Mag-aral kayo, magsikap. Para naman may maiambag kayo doon sa susunod na kongreso, sa 20th Congress. Ito Yun lang. May point din yun. 'Di ba? Na imbis magbakasyon sila, mag-aral sila bilang senador. Especially, merong upcoming na impeachment. Kaso iba yung iba yung vision nila dito eh. 'Di ba? Biglang magnuno na automatic sila eh. 'Di ba? Kung maalala niyo si Senator Robin parang nagbibilang na na parang ilan yung makakasama natin dito. So, parang kampante din kasi si Senator Robin na mananalo si Bongo at Bato. So, parang kinakount niya na yun na kasi parang ang goal kasi ni Robin, magparami sila ng senador, parang PDP, para daw maipanalo nila yung impeachment kay BP Sara, anak ng Teteng, di ba? Ay, naku. nagawa, aya-ayahay, upo-upo, pareso-resto. Mahalaga ito dahil hindi lang nationwide yung majority ng mga Anyways, courtesy din kanina kay Batang Maynila 2-8 at dito kay Ronald Diamas. Pilipino na gustong i-hold accountable si ex-President Duterte, kung hindi, pati yung sa Mindanao at sa Visayas na traditionally bailiwick ng mga Duterte. Halimbawa sa Mindanao, 49% yung gusto siyang i-held accountable at sa 28% yung ayaw. Sa Visayas naman, 62% yung gusto siyang i-hold accountable at 25% yung ayaw. Significant ito dahil nga dito mismo sa kanyang mga bailiwick. At ikalawa, ito ay nangyari bago siya hinuli. Ngayon kasi, yung crimes against humanity, hindi na theoretical. Konkreto na siya. Kaya may possibility na mas lumaki pa itong margin na ito sa next survey dun sa mga gusto siyang i-hold accountable. Dahil may Tama naman, di din nila naiintindihan yan na parang nandyan na nga yan. Diba? Hindi naman yan yung parang binibuild up pa lang. Diba? Nandyan na yan, kaya nga nakuha siya ng ICC. Pero I think hindi titingnan yan ng mga solid supporters nila eh. Die hard kasi. medyo real na ito. Hindi na to urban legend, itong ICC case na ito. Kaya I'm almost sure na lalaki pa ito sa next survey. Ngayon, yung mga galit sa kanyang mga followers na nag-arally sa Den Haag at sa Davao at iba pang mga lugar, ito ay expected.
dahil mataas pa rin naman yung kanyang approval rating sa kanyang sariling base. Pero kung ikukumpara mo kung saan nang galing itong suporta nito na lumalampas ng 90% dati, ay dramatic na yung kanyang pagbaba. Halimbawa, itong rally sa Davao ng mga 30,000 people ay medyo expected naman dahil halos mayor siya forever sa Davao City. Pero kung titingnan mo yung populasyon ng Davao, mga kwan ito 1.5 to 1.6. So even in Davao City, in the scheme of things, ay hindi naman siya talagang ganun ka compelling at saka overwhelming. No? Dagdag pa rito ay Tsaka may mga taga Davao na rin na parang, sinusuka na rin sila. Paalala lang natin kasi marami doon sa kanilang mga leaders ay parang under attack na. Halimbawa, si Senator Bato, inaamin niya na siya ay nagtatago na. Halimbawa, si dating spokesperson Harry Roque ay nagpa-file na ng asylum mismo sa Netherlands. Yun lang. Dahil ang tingin niya ay tinutugis siya. At mismo yung kanilang mga vloggers, mga talking heads ay umamin na sila ay peddlers ng fake news at saka disinformation Oh, yeah. dahil sa threat na pwede silang umamin din naman talaga sila nung nasa TRICOM sila. At yung iba nilang mga kasama ay parang nagtatago na or even lumabas ng bansa. So itong galit na ito sa kanilang sariling base ay may possibility na walang mag-harness towards a political trajectory or a political project dahil nga marami doon sa pwedeng mag-harness na ito ay mismo sila ay nagtataguan na. Well, nitong nakaraang buwan kasi ay maraming lumabas ng mga expose na yung basihan kung bakit siya very popular, yung drug war, ay parang hindi ganun katotoo. At batay dun sa mismong testimony ni Las Cañas, Matubato, etc. na leader nitong Davao Death Squad, ay marami sa kanilang pinapatay ng mga drug lords at yan din yung output doon sa Quadcom, sa Congress. Na sa gitna nitong mga Nako. drug syndicate, Pogo syndicate, ay nandun mismo si ex-President Duterte as the godfather. So itong mga expose na ito ay Naman. Yan din talaga yung mahirap kapag gumagawa ka ng kalokohan tapos syempre kailangan mo ng tauhan. And then yun lang din pala yung some kind sisira sa'yo pagdating ng araw. 'Di ba? So, wala talagang mga sikretong hindi nabubunyag, tingin ko, nakabawas dun sa kanyang mataas na approval rating, hindi lamang sa buong bansa, kung hindi mismo sa Mindanao at possibly sa Davao. Halimbawa, nung nagtawag siya ng secession more than a year ago, nung January 2028, ay wala namang January 28, 2024, wala namang takers. So, ibig sabihin dyan ay writing on the wall na yung kanilang napakataas na suporta ay dramatically nabawasan na rin. At tingin ko, in the light nitong crimes against humanity, ay patuloy na mababawasan. Yung mga natitirang supporters ni ex-President Digong na nag-converge sa Netherlands, sa Den Haag, galing yan sa mga iba't ibang lugar sa Europa. Perhaps even Kaso lang, ang counting kasi ng mga DDS is ang nagpanalo daw kay PBBM is mga DDS. 'Di ba? So parang I think fixed pa rin sa kanila yung 30 million plus voters ni BP Sara is 30 million pa rin yun hanggang sa ngayon. 'Di ba? So hindi nila tinitingnan na yung time na yun, syempre may bumoto din kay BP Sara ng mga Marcos loyalists. 'Di ba? So, meron ding mga solid DDS na, nagbago na rin yung pananaw nila kay BP Sara. Mula nung, nagsilabasan yung nakawan sa confidential funds. So, ewan ko kung bakit ganyan sila, outside Europe. Kaya lahat sila sumakay ng mga bus ay tumuloy dyan sa Den Haag. Ang mga between 1 to 2,000 people. Sabi ng mga tao natin na nandoon. No? Kaya pinapakita niyan yung suporta nila kay ex-President Digong. At syempre, galit sila dun sa dominant narrative na hindi naman illegal yung kanyang pagkaka-aresto dahil matagal nang inaasahan itong international warrant na ito. At hindi naman siya kilinga katulad ng sinasabi nila dahil isinakay naman siya ng Learjet for all the world to see. May kasama siyang abogado, may kasama siyang nurse, kasama niya yung kanyang executive secretary. At maganda naman yung trato sa kanya pagdating niya sa ICE. Pero syempre kailangan kasi nilang pagmukhaing kawawa si FPRD. Kaya yun yung sasabihin nila na kinidnap di umano. Anong aasahan natin ganyan naman parati yung narrative ng mga DDS, di ba? Sa Den Haag. Hindi katulad ng trato sa libo-libo extrajudicially nung siya ay presidente. Kaya medyo nagagalit yung kanyang mga supporter. Ipilitin nila na ma-harness yung galit na yan at ma-weaponize yan para sa eleksyon. Pero marami kasi Yan sa mga lang. tumatakbo, halimbawa sa local at national, ay wala naman halos mga kalaban. Halimbawa sa local, mga kongresista, more than 80% sa kanila ay wala naman talagang kalaban. At yung natitira, hindi naman ganun kalakas yung kalaban. Kaya duda ako kung yan ay makaka-apekto kahit ma-weaponize nila. Halimbawa sa national election, halimbawa sa Senado, I doubt kung yung mga kandidato na nila Duterte ay magagamit ito para sila ay manalo. At least yung karamihan. Dahil ang tingin ko mula sa kanilang slate, ang labanan na lang naman ay para kay Bongo at saka kay Bato de la Rosa Bato. na ngayon ay nagtatago. At yung kanilang medyo sometimes friend, sometimes Tsaka I think talaga, tutuluyan talaga to si Senator Bato na mga kalaban ni kasi syempre kung siya na lang ang pag-asa tapos si Bongo, kasi malay nga natin si Bongo, time will come siya naman yung di ba, bit-bitin ng, anong tawag siya, ng ICC. Hindi natin alam. Pero yun nga, I think silang dalawa yung mga senador talaga na
susunod na pababagsakin ng kalaban nila. No? Parang I think sila yung isusunod kay FPRRD. Hindi, na si Amy Marcos ay mukhang nanganganib din. Kaya Yun duda ako kung ito ay magagamit ng gusto I think hindi na nanganganib yan. I think bagsak na talaga yan. papunta dito sa national election. Dahil halos sure ako na yung kanilang 10 sa kanilang 12 kandidato for the Senate ay talo. At yung isa pa dyan ay baka nga maging 11 dahil na si Senator Bato ay nagtatago na. Yun lang. So, yun lang naman mga Kanoisis. So, kayo anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Malinaw naman yun, di ba? Si Senator Robin, the #1 senator in the Philippines, nandun sa dahig. Sobrang, living like a prince, di ba? Sobrang thankful niya, nililibre siya. You know, wala siyang gastos. So, I think ganyan naman talaga. 'Di ba? Kasi yung supporters nila is dagsaan naman. So, ang question lang naman ng ibang mga kababayan natin diyan or mga anti-Duterte is, you know, saan nga sila kumukuha ng pangpondo diyan kasi anong tawag diyan? Pinapakita kasi nila or pinapaano nila sa taong bayan na sobrang simple nga lang daw nila. Diba? Kasi syempre ayaw naman nila na magmukha silang mayaman. Kasi syempre yan yung ginagawa nilang pang-atake sa mga kalaban nila eh. Tapos syempre para maipakita din nila na naiiba si FPRD, ibibuild nila yung image ni FPRD na sobrang simple lang ng tao. Tapos yun nga, sa di malamang dahilan, 'di ba? Na parang yung mga sikreto nila is nagsialingasaw lahat, 'di ba? Na parang may mga tagong yaman naman pala. Nandiyan naman yan sa mga balita. Panoorin niyo na lang, 'di ba? Nasa mainstream media naman yan. And syempre expected na natin yan na hindi din talaga paniniwalaan yan ng mga DDS kasi para sa kanila setup daw yan or bias media daw yan. So, bahala na sila sa buhay nila kung ano yung paniniwalaan nila, 'di ba? So, kay Robin naman, alam naman natin na parang, yan nga, dahil sa libre-libre na yan, diba, na parang iba na yung way niya na kahit si Kibuloy is poprotektahan niya na. Dahil nga dun sa parang nilibre siya ng election ng helicopter, diba? So, anak ng teteng yan. Mahirap ilibre yung taong yan, men, kasi tinitingnan niya talaga as utang na loob. And then, well, sa mga politician naman, okay lang naman tumanaw ng utang na loob, pero syempre iwasan natin siya na yun yung maging hadlang or yun yung maging sa judgment mo ba. Na for example, since malaki yung utang na loob mo sa mga Duterte kay Kibuloy is kahit na may mga ibinabato sa kanila is parang wala lang. Susuportahan mo pa rin sila. Diba? Like for example, yung impeachment ni BP Sara, hindi mo ipapa-impeach si BP Sara kasi may utang na loob ka nga sa mga Duterte or sobrang magkaibigan kayo, sobrang close nyo. Diba? So which is sobrang pangit as a politician na kapag ka ganon kasi hindi naman si BP Sara yung nagluktok sa'yo dyan. Siguro, tinulungan ka ng camp ng mga Duterte na maging senador ka, pero ang nakapagpaupo talaga sa'yo dyan is yung taong bayan. Diba? So si Senator Robin naman, for sure, merong mga kakamping, merong mga loyalist na bumoto sa kanya. Kasi yun nga, artista sikat. Alam naman natin na itong mga kababayan nating mga Pilipinong to, mahilig. Diba? Sobrang hilig bumoto ng mga artista kahit wala namang kaalam-alam sa batas. So, patutunayan natin yan. Ito si Willie Revillame, kapag nanalo pa talaga yan, wala. Ibig sabihin lang yan ay hindi pa nagigising talaga yung mga kababayan natin dyan sa pagboto ng mga artista. Like, more on sikat basis lang yung pagboto nila. So, sana nga hindi manalo si Willie kasi mahirap na. Kawawa yung Philippines. So, I think hanggang dito lang muna mga Kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay The News Board, supportahan nyo yan. Also, Attorney Enzo, support nyo rin. Tapos, si Sir Ronald Llamas at si Batang Maynila, 2 subscribe nyo rin. So, yeah,
comment down your opinion below. And then, pag-uusapan natin yan sa comment section. So, yun lang naman. Uy, si Senator Amy Marcos din pala. Grabe yun. Parang mahihirapan siya dito, kasi sinusuka siya ng both sides eh. So, I think malabo na din siyang manalo. So, thank you so much for watching. Subscribe.